Picky eater daw ang puppy ni Sir Nomer. Ayan, so ano daw yung advice ko? Okay, Dr. Abel Manalo nga po pala ito, the veteripreneur. Ang mapapayo ko po sa inyo, Sir Nomer, ay huwag niyo pong spoiled yung aso ninyo. Dalawa lang ang bagay, dalawa lang ang reason kung bakit po hindi kumakain ang aso. Maaring busog siya or may sakit siya. Dalawa lang po yan. Busog siya or may sakit siya. And in the case na may sakit, dali niyo po sa vet ninyo. Kung matamlay yung aso ninyo o yung tuta ninyo, tapos merong something off dun sa galaw niya, something off sa itsura niya, medyo maputla yung mga gilagid niya, hindi siya ganun ka-responsive kagaya dati, dali niyo na po kagad sa vet for proper treatment or examination muna, of course, and then treatment, and ma-solusyonan kagad kung ano man yung underlying problem ng puppy ninyo. Pero kung yung aso ninyo ay hindi kumakain, wala namang sakit, very healthy naman and looks masigla naman siya, baka po busog lang yan. Huwag niyong pilitin ng pilitin kumain ng mga dogs. Kasi may mga dog owners po, nakikita ko yan, experience ko yan. Before pa, marami talaga mga dog owners na akala nila ang mga dogs ay parang sila, kain ng kain. So, papakainin nila every time kumakain sila, papakainin din nila yung mga puppies nila or aso nila. Tapos, pag hindi kumain, ay picky eater na ang label doon. Actually po, ang mga dogs ay carnivores. They can go without food for longer periods of time kesa sa atin. They are carnivores, meaning hindi sila kagaya ng herbivores, na kagaya ng mga kambing, mga baka, mga kabayo, kailangan yan nguya ng nguya kasi meron silang mini-maintain na microbiome sa kanilang rumen na kapag hindi nila lagyan ng damo at mga dahon, yung tiyan nila, ay baka magkaroon ng imbalance yung microbiome or mga microorganisms na mga good bacteria doon sa kanilang mga tiyan at bituka. Ang mga dogs ay may simple digestive system. Kaya hindi nila kailangan talagang nguya ng nguya. Very simple, very straightforward ang pagpapakain sa mga dogs. Very straightforward. And of course, if you want to give the best food for yung mga dogs, you have to give them a carnivorous diet. Carnivorous diet meaning puro karne yan, hindi yung mga kagaya ng mga dog foods. You stay away from dog foods, lalo na kapag puppies yung aso ninyo, Pag puppy pa lang, crucial ang development niyan. Stay away from dog food formulas na puro corn, wheat, soya, byproducts ng mga grains, ng mga plants like darak or mga potatoes, lentils, legumes, beet pulp, etc. So, kailangan mas maraming karne, the better, And finormulate ko po yung SDN42 10 years ago para po sa mga puppies and dogs namin sa Manalo Canine, kasi nakasalalay sa performance nila, nakasalalay yung performance nila sa good nutrition. So, I had to make my own kasi wala akong makita na gusto ko talaga sa market. Mapa-imported man yan, lalo-lalo na wala akong makita sa local. So, we have seen and we have proven to ourselves na yung formula namin is superior sa kahit anong formula, kahit na alam niyo yun, yung kargahan nyo pa ng kargahan ng supplements, mga vitamins. You don't need to give any of those kapag ka nag-SDN42 yung aso ninyo or tuta ninyo. Pure SDN42 lang. Ngayon, kung yung aso po ninyo ay SDN42 pinapakain ninyo, you don't have to worry about yung lack of nutrition or merong imbalance sa diet kasi sobrang siksik na po yan, sobrang kompleto na po yung SDN42. You don't need to worry about nutrition niya. Just give it pure, Wala nang idadagdag. You don't have to give milk or kahit anong mga pampalasa. So, just give SDN42. Ngayon, magiging picky eater lang naman ng aso kapag binibigyan niya ng kung ano-ano na mga favorite niya, tapos mayat-maya pinapakain. Magiging picky eater yan kasi busog pa yung aso. Pangalawa, meron kayong binibigay na ang dami-daming choices, kaya tuloy nagiging spoiled yung aso po ninyo. So if you want your dog not to be spoiled, huwag niyong spoil, huwag niyong bigyan ng kung ano-ano. Okay, so para balansyado yung pinapakain sa aso ninyo, of course, you give them nutritionally balanced and complete diet, And SDN42 is the best po. Available po dito sa TikTok. And message lang po kami kung saan yung pinakamalapit na dealer sa inyo, sabihin po namin sa inyo. Ngayon, yung mga dogs naman po na pinapakain nyo naman ng tama, hindi, medyo nag-off sa pagkain, ibig sabihin dati namang malakas kumain, tapos biglang naging picky eater. Another reason could be, baka may sakit naman po yung tuta po ninyo, Sir Nomer. So check nyo yung gilagid niya kung medyo maputla.
Tapos pagmasdan nyo siya kung medyo off yung movements din niya, medyo hindi siya ganun kasigla kumpara dati, medyo matamlay siya, o kaya parang pumapayat, o kaya parang laging nasa sulok lang, ayan, alarma na kayo at pumunta na kayo sa veterinary ninyo or ipa-home service po ninyo sa inyong vet na pinakamalapit sa inyo. Kasi baka may sakat po yan. Kasi pag may imbalance ang isa sa dugo niya or merong ang sakit, maaaring mawawalan po yan ng appetite. Okay, so if you're going to feed SDN, no, tapos hinahanap-hanap niya yung mga dati niya, mga pinapakain niyo kung ano-ano, pinapakain niyo ng masasarap na mga lutong bahay or whatever, ay ibigay niyo lang yung SDN, tapos huwag niyo na siyang bigyan ng choice. No? Kapag nagutom po yung aso, kakain at kakain po yan. Kapag ayaw po niyang kumain or konti lang kinain niya, alisin niyo lang po para hindi magsawa yung pang-amoy niya doon sa SDN. Alisin niyo sa paningin niya, alisin niyo sa pang-amoy niya, and then repeat the next day or the next meal. No? Kung ang mga puppies kasi, iba-iba rin ang stages. May mga baby puppy, 1 to 3 months. May mga puppy na mga 3 to 6 months. May mga medyo junior puppies na mga 6 months to 12 months. So, kapag 1 to 3 months pa lang yung puppy ninyo, you have to feed your puppy mga 3 to 4 times per day. No? Depende sa dami ng daily requirement niya, hahati-hatiin niyo yun. Kapag ang puppy niyo naman ay 3 to 6 months, papakainin niyo yan mga 3 times per day na lang. Okay, so 3 times per day, hati-hatiin ninyo yung daily requirement niya. Tapos kapag 6 to 12 months, you have to feed your dog only 2 times a day. No? Kapag mga 10 months, 11 months, baka hindi na rin ganun kaganado kumain yan twice a day. Okay na rin sa kanila yung once a day. No, 1-year-old pataas, 1 meal a day lang po. Kasi ang SDN42 naman kompleto yan. No? You may not want to do 1 meal a day feeding kapag ibang dog food ang pinapakain ninyo kasi medyo malabnaw ang nutrition. Pero sa SDN42, you can be sure na yung papakain nyo ngayon, 1 meal a day, kuhanan niya lahat ng nutrients niya. Vitamins man yan, minerals man yan, proteins, fats, etc. So you don't have to worry about your dog's nutrition kapag ka-SDN. Kami na ang nag-formulate niyan. Ako na mismo yung nag-ensure na lahat na kailangan ng dog ninyo for the best nutrition possible ay nasa SDN42 na. Okay, and it's almost all meats. Naglagay lang tayo ng konting rice dyan para po magdikit-dikit yung kibble. Kaya Sir Nomer, kung ano man yung breed ng aso ninyo, you can be sure kung SDN42 yung papakain ninyo, sobrang ganda na magiging development ng aso ninyo. No? Baka kung hindi nyo pinapakain ng maganda yung aso ninyo, baka kung toy dog yan, hindi ganun kaganda yung balahibo, hindi siya ganun ka-jolly, hindi ganun ka-siksik yung katawan niya pag binuhat ninyo. Pero pag SDN na ako, makukuha ninyo yung pinakamagandang resulta. Kung ang aso nyo naman na inalagaan, yung puppy nyo ay mga Belgian Malinois, Rottweiler, mga large dogs, or mga medium dogs, kagaya ng mga Beagles, naku, ang ganda ng paglaki niyan. Iniingatan kasi natin pag mga large dogs, lalo na yung mga giant dogs, na hindi sila lumaki nang masyado silang mataba or nauuna yung laman nila mag-develop kesa yung mga buto. Sa SDN, ang ganda ng development niya, hindi magkakaroon ng mga bone deformities kagaya ng mga kung saan prone sa bone deformities yung mga large or mga giant dogs. Ang ganda po talaga. Kaya kung may tanong pa po kayo, comment na lang po sa baba. Hanggang dito na lang po. Doc Abel Manalo po ito. Please follow and share our videos para matuto pa kayo at iba pa. Thank you po.